Okay, may nakuha kong malaking kahon sa loob. Empty box, empty carton. Tapos ito yung paglalagay natin ng mga kitchenware na gagamitin natin sa bahay namin sa Kawayan. Pero kailangan ko ng mas malaking scotch tape dahil butas ho. Ayan. Kita nyo ba ako? Butas ho eh. So kailangan ko siyang i-secure. Isalansan nga po muna natin kung ano itong mga binili namin ulit. Ito naman placemat, 6 na piraso. Meron kaming round table dun sa bahay, no? Pero tingin ko kasya yung 6 doon. 6 pa lang yan. Saka may isa pa kaming lamesa sa kusina doon, so hindi magiging problema ang kainan. Sa PB team, hindi naman masasela ng mga yan. And lastly, ito naman, nagliliparan yung mga ano natin. Lastly, ito naman ay mga baso. Yan. Ano po yan? 12 piraso din, 2 box. Diyos mio, nabasag pa ang isa. Nabagsak ko eh. So sayang itong isang to. So 11 na lang. Merong isang PB team na hindi magkakapilan, nabasag ang tasa. Itong box na to, ito po yung pinaglagyan ng Starlink na in-order natin eh. Yung Starlink na ginagamit ko dito sa bahay na iuwi ko rin po, ipapak din natin yan. Ito pa yung pinaglagyan yan, LBC. Pero ito yung gagamitin ko ngayon. Recycle natin siya para maging lalagyan na ng mga babasagin. Yung mga tirang bubble wrap sa mga delivery natin. Sinitipsi ko lang sa gilid para hindi tumalbog kasi mga babasagin nga eh. So para safe. Isa po sa mga pinaka-paborito kong produkto na ginagamit dito sa bahay ay itong aming foaming hand soap. Ito po ang napakabango na Bath and Body na mga foaming hand soap. Nabibili po siya sa Bath and Body Works stores or sa online. So 300 pesos lang pong isa nito dahil napakabango po niya. Iba-iba pong klaseng scent yung ano nyo, iba-ibang klaseng scent po yung pwede nyo mabili, tapos garantisado sobrang bango po at sobrang linis po ng pakiramdam sa kamay. Kung kayo po ay gustong bumili nito, isasama ko na rin po yung link sa baba para makita nyo po kung ano yung itsura niya, tapos matry nyo din po. So bumili ako ng 4. Actually, bakit siya 4? So yung isa para sa bahay namin sa Mindoro, and then syempre bilang parte nga po nung pagbisita natin sa Mindoro is pupunta rin kami sa bahay ni na Toots. Mapapanood nyo po yung mga video niya sa kanyang channel ni Toots TV. Naghahanda rin po siya, and then syempre gusto kong magbigay doon ng kahit papaano ay ambag kumbaga when it comes to mga gamit sa bahay. So ito ay mumurahin lamang at 300 pesos lamang, pero magagamit pa rin po ito namin doon dahil nandun naman ang PBT, may pupunta kami doon. So bumili rin ako para sa kanya ng ibang scent naman, and I hope magustuhan niya. Tapos yung isa para kay Paul sa bahay nila sa Burol, and then yung isa may iwan dito sa bahay. So 4. Merong kulay pink, tapos merong kulay orange. Nakalimutan ko na kung ano yung mga binili kong scent na pangalan, pero 4 nga po yan. So bibigay ko yung isa kay Toots, kay Paul, isa sa may iwan sa amin bahay sa Mindoro, at isa dito. Ayan, last na lang po, mapupuno na. Parang secure naman, ano, hindi naman siya para makakabasag. Paano naman, walang mabasag. Tapos meron pa tayong kutsilyo. Kasama ko na rin to. Ito naman ay isang
camping banana bed. So, inflatable po ito, no? So, pag binuksan nyo po yan, pwede po siyang maging kama. Pero hangin lang po yung ilalaman dyan. Lalamnan lang po yan ng hangin. Sa loob, hindi po siya hinihipan, hindi po siya binobombahan. Igaganon lang po siya. Sasalukin lang po yung hangin. Pero hindi ko na po itatry dito dahil mahirap mag-unpack or magligpit. So sana po magamit natin ito sa Mindoro. Pag kami ay nagpunta sa beach at kailangan nila ng higaan, dadalhin po natin ito. Ito isama ko na to, tumbler to na tumbler siya na insulated, no, na dadalhin ko na, iuwi ko na lang sa Mindoro. Galing po to sa sa Embassy of Korea. Nung kumuha po ako ng visa sa Korea, nagpunta po kasi ako doon nung last year po, nagpunta po ako April last year para manood ng concert. Binigyan nila ako nito kasi kumpleto yung requirements ko. Tapos kapag ka nagpakita ka ng credit card statement mo doon, as one of the requirements, may isang kiosk doon, bibigyan ka nila ng mga price. So ang galing, no? Pwede po pala yun, kukuha ka lang ng visa, may pa-premyo pa. May pahabol pang pot holder at saka chopping board. So isiksik na lang siya natin dito. Perfect siya dito, pang siya sa ibabaw. Pang protection siya. Sa ibabaw. Yan. Ready to lock na to. Bibili lang ako ng straw. Hapon na, no? Nakakapagod pa lang mag-impake. Talaga nakakapagod din mag-impake. Kasi syempre it takes a lot of energy para pagsalansalin yung mga gamit. At syempre even pag-iisip din para hindi siya magano. Pero ngayon bubuksan na natin kung ano itong sinasabi kong mystery na gamit or gadget or device na binili natin para dalhin din natin sa Mindoro. Actually, nung binabalikan ko yung mga purchases ko, parang naalala ko na may binili nga ako na ganito. Itong nasa top part, itong iba sa ibabaw. Pero itong nasa ilalim, hindi ko alam kung ano to, sa totoo lang. Pero may idea ako kung ano to, pero dahil nakabundle siya, sana hindi ito yung iniisip ko. Let's see ha, tingnan natin. Halika, buksan po natin. Ha. Fragile, babasagin. Anong sabi? Warranty void if removed. Okay. Ganun ba yun? Actually, yung mga sinasabi po nila na yan na dapat naka-video para maklaim yung warranty. O kaya warranty void pag binuksan, hindi po yan aayon sa batas. Dahil pag ang isang produkto ay depektibo, kahit nabuksan mo na ang box, pwede ka pa rin mag-claim ng refund or replacement. Yan. Ayan na, nakikita ko na siya. Ayan na siya. Tingnan nyo. EcoFlow. Wow. Ayan. EcoFlow Power Station. Ano po ba ang isang EcoFlow Power Station? Ang isang power station po, kung i-explain ko siya sa isang mas simpleng paraan, para po siyang isang malaking power bank. So, pamilyar naman po kayo sa mga power bank. Ito po yung source ng karga or ng energy or ng charge ng inyong mga device kapag po nag-brown out o kapag kayo nagta-travel, sinasaksak po natin sa power bank, no, para po magkaroon ng charge yung ating mga battery o ating mga cellphone. Pero ang power station po, isa siyang higanting ganun to the point na kaya niya mag-power ng mga house appliances. Pero ang mga house appliances na kaya po niyang tatakbuhin ay hindi po yung mga sobrang mga makakonsumo sa enerhiya kagaya ng refrigerator or ng mga television, even yung mga malalaking kagamitan na malakas sumigop ng enerhiya kagaya ng vacuum cleaner, ganon. Hindi po siya suitable para sa ganon. Ang akma lang po siya para sa mga produkto na mas magaan ang konsumo ng kuryente. Halimbawa po yung ating Starlink internet, which is ipapack din po natin yan, kasama po natin dadalhin sa Mindoro. Yun po ay 30 watts to 40 watts lamang po per hour ang nako-consume po niya. At sa kapasidad po nitong power station na to ay kayang-kaya po niya yung tatakbuhin. So tingnan po natin kung ano itsura pa talaga nito sa loob. Ayan, di ba? Tingnan mo natin kung ayan.
So, ito lang yung ine-expect ko na unit kasi ito po yung mismong pinaka ano niya, no? Lalagyan niya ng ito po mismo yung unit kung saan nasa-store po yung ano, karga ng kuryente or yung parang pinaka-baterya niya po at saksakan nandito po siya. Pero bakit meron siyang ilalim? Ano to? Bakit meron siyang malaking kahon sa ilalim? Baka naman patungan lang. O kaya manual? Ayaw. Okay. May libre siyang bag. Okay, may libre pala siyang bag. Bag pala siya kung saan siya pwedeng ilagay. Kasi ang akala ko po kanina, posibleng meron siyang libreng solar panel dahil ito pong mga power station na to, china-charge po siya sa kuryente, no? Sa saksakan, sa wall plug, sa wall socket, sa ordinary wall socket natin para mag-charge siya. Pero pwede rin siyang, or may option kayo na i-charge siya sa kuryente or pwede siyang kargahan ng kuryente gamit ang mga solar panel, tatapat mo lang sa araw. Pero hindi pala yun, akala ko nagkamali sila na ipinadala at ready na ako na isauli sana. Pero bag pala yun na libre, parang may freebie siya na bag. Kasi nga po, itong gamit na to ay napaka-bulky. So, open po natin. Talagang protected siya, ano, kapal ng foam. Wow, ang ganda. Ang gandang tingnan. Parang wow. Wow, nakakatuwa naman. Matagal ko na pong pangarap magkaroon nito eh. In more specific terms, ang tawag po nila dito ay EcoFlow. EcoFlow po yung name ng company na nagmamanufacture nito. Pero yung product po mismo, ang tawag is EcoFlow River 2 Max 500. So, ibig sabihin po nun, 500 kilowatt hours po yung laman niya. Ibig sabihin, ganun po karaming kuryente yung kaya niyang i-store or i-imbak sa isang full charge. Pero meron din po mga option na mas malalaki yung kapasidad nila or may mas maliit din naman na 250. Mas murang halaga po yun. Ito po ay nabili ko sa Lazada sa halagang, ayan, ang ganda. Tingnan nga po natin, no? Pwede siyang ano, hataking ganun, pwede siyang bitbitin, pwede siyang ano, barbell. So, ang galing, grabe yung ano niya, yung feels niya, premium yung pakiramdam. Sige nga, patong lang natin dito para mas makita nyo. Ayan siya, ayan po ang itsura niya. O, di ba? Napaka-premium ng kanyang feel. Ibig sabihin talagang hindi po halatang sobrang parang mumurahin or parang daling masira. Yan, o. So, tingnan po natin, i-power on natin. Hindi ko nababasahin tong ano, hindi ko nababasahin tong manual kasi parang feeling ko madali lang naman siyang maintindihan. Binuksan ko po, ayan, 99 hours, 28% po yung kanyang charge out of the factory nung kinuha ko to or nung binuksan ko siya. And hindi ko nababasahin yung manual pero I assume pwede na dyang magsaksak ng mga mga device, mga cordon, no? So meron pa siyang cigarette port or cigarette cigarette port nga po, katulad nung sa kotse, pwedeng ipasok dyan yung pinaka saksakan niya tapos pwede kang mag-charge din dyan. Meron siyang 220 volts, so pwede yung mga maliliit na appliances kagaya nung wifi natin, yung Starlink, or pwede rin siguro dyan ng mga maliliit na ventilador po, ano. Tapos syempre, depende sa laki ng konsumo nung device na yon, ayun yung mangyayari niyang ano, makikita mo dyan yung update nung kung gaano karami na lang natitira niya na charge. Tapos ito yung mga USB, ito lang naman talaga ang kailangan natin pag nag-brown out. Pwede mag-charge ng laptop, 100 watts po siya, USB-C, napaka-makapangyarihan na po nun. Malakas na po yung kaya na mag-charge ng mga office laptop, mga MacBook, ganyan, mga device, iPhone, lahat pwede sabay-sabay. Pwede ka rin mag-charge ng power bank dito. Tsaka yung mga USB-A, mga karaniwang charger po yan ng mga phone, ng mga sinauna pa. At itong mga AC port na to, yan, kayang-kaya niyang patakbuhin ng ating mga device. Testingin nga po natin. Okay, so nandito ang aking cellphone. Tapos ito ang cordon niya, USB Type-C siya. Titingnan po natin kung gagana siya ha kapag ka ipinasok natin dito. Test lang po ito, ayan. So USB-C. Ayun, nagcha-charge na po siya. Wow. Yan, so yeah, wala akong nakitang isang problema dyan. So parang sinasabi niya 18 hours ang matitirang pang-charge kung ito lang yung nakasaksak, no? Pero pwede siyang multiple, pwedeng maraming nakasaksak sa kanya. Ngayon naman,
itry ko pong mag-charge pa rin, pero instead of dito sa USB-C, dito ko siya gagamitin sa sa pinaka wall charger niya. So isaksak ko lang, then tapos ayan, hindi siya nag-charge. Bakit kaya? Kasi hindi ko pa napindot yung on and off no AC or yung alternating current. Alternating current po ang tawag dun sa AC. Yan po yung mga kuryente na nasa wall po natin, nasa dingding. DC naman po, direct current naman po, DC yan. Kapag naman po galing po siya dun sa yan, mga ganyan. Tayo natin buksan. Ayan, nag-charge na ulit siya. Oh, gumagana yung ating DC. Gumagana rin yung ating AC. So, AC tama nga, wala nga. So, gumagana po yung ating DC. Gumagana rin po yung ating AC. So, wala nang problema. Ngayon naman, gusto kong i-test kung gagana siya sa ating Starlink. Ito po yung Starlink natin. Kung maalala nyo po ito sa dati kong video na pinost, bumili rin po ako ng Starlink. Ito po siya. Ayan, para may internet tayo sa probinsya kahit po malayo tayo sa sa Kabiasnan. Pero yan po ay kasalukuyan nakasaksak sa wall or sa dingding. Ito po, tinanggal ko muna. Tingnan po natin kung kaya niyang pagsabayin yung nakasaksak na kasalukuyang charger na aking cellphone plus itong Starlink natin, no? Okay, so saksak ko po. Maluwag lang. Maluwag. Okay, hanap ako ng pampasikip. Gamitan ko nito. Yan. Medyo natatanggal-tanggal pa rin siya pero okay lang. Yan, medyo na siya, mahigpit na siya. So malalaman ko po yan kung meron na siyang internet kapag na-detect ko na siya dito sa ating Starlink app. Tingnan po natin. So ayan, kasalukuyan siyang offline. Starlink unreachable kasi nga po inano po natin siya, tinanggal po natin yung saksak niya. Pero tingnan natin sa settings kung madedetect na siya. Oops, wala pa. Nagre-restart pa yan. Kasi po usually a few minutes yung ginugugol niya para mag-reconnect. So, hintayin lang natin siya. Ayan na siya. Meron na. Ayan. Okay. So, mag-connect ako dun sa Starlink namin. And then tingnan natin kung reachable na siya. Ayan. Oh, so, gumagana siya. Ibig sabihin talagang working yung kanyang power. Working yung power niya. Alright. So, wala nang question doon. Siguro ang question na lang ngayon is kung gaano katagal ito tatagal. So, what I'm seeing right now is meron siyang 27 power. It will last for 1 more hour. So, isang oras lang kasi dalawa po yung nakasaksak. So, syempre magbabago po yung konsumo niya kapag mas konti yung nakasaksak, konti yung gumagamit. And then of course, kung depende rin yun sa klase ng device na isinaksak natin, kung gaano kalaki yung konsumo ng mismong device. Pero still makakatulong yan dahil kapag kailangan natin ng power, alam niyo naman po sa province, lalo na po sa Mindoro, hindi pa rin po nare-resolve ang problema ng kuryente. Madalas pa rin pong may brownout. Hindi po natin matutukoy kung kailan talaga mangyayari yung brownout. So mas maganda yung kahit pa paano meron tayong backup temporarily habang nandun ang PB team, nandun ako. At kung kinakailangan mag-work ko, halimbawa nakalib po kasi ako noon, magli-leave ako sa work noon nung week na yon sa March. At kung kinakailangan mag-work ako saglit at walang kuryente, meron na tayong internet, Starlink, at meron na rin tayong EcoFlow para sa ating power. Mga ka-good vibes, hindi po sponsored lahat ng produktong ipinakita ko dito sa inyo. Ito po ay gusto ko lamang ipakita ko ano yung mga binili natin para po kung sakali na meron kayong chance or kung meron kayong pangangailangan na bilhin din yun, ay nilagay ko na lang ang link sa baba. At don't forget na lahat po ito ay kaya ko naman binibili, napag-aralan ko na siya. Napag-aralan ko na yung kanyang kung paano siya gamitin, gaano siya kasimple yung konsumo niya sa kuryente, kaya ko sila binili in the end. Hindi po ako bumibili lamang ng bigla-bigla. Matagal ko po siyang nire-research, kaya ayun. Kung gusto niyo po, bilhin niyo din. Okay, so nakita ko na ang gusto kong makita. Siguro
dapat i-empake ko na siya kasi humahapon na. Anong oras na ba ngayon? Alas 3 na pala. So kailangan ko pang bumili ng straw para maipack lahat siya agad. So i-empake ko na to tapos bibili na lang ako ng straw sa labas. Ang ating power station, ayan. Kasyang-kasya siya dun sa bag na, libreng bag na binigay, no? Ang ganda. Tsaka ang ganda rin yung quality nitong nung bag. One-fourth ng alambre. Walang alambre? Pero may ibang alambre? Kalahating kilo na. Kalahati. Sige po. Bumibili ako ng materyales para doon sa pinapaayos na pader sa tapat ng kwarto ko sa taas. Papaayos na. Oo, nagbablog ako. Okay lang. JRTV. Anong ano mo, sir? JRTV, yung name. Lagay ko. Hello. Ay, sige. Manunod ako. Kilala niyo ba si Pugong Biyahero? Ay, oo. May picture kami nandito. Ay, kasi nga, nung nagpunta siya dito, o yung van niya dati? Yung van niya lang. Ako yun. Ay, ito. Ano mo, sir? Tama. Sulat mo lang sa papel. Pandagdag subscriber na. Opo. Dito na lang. Iba-vlog ko kasi yung paggawa ng ano na yan, pader na yan. namin. Ay, offline ka daw, ma'am. Ay, Opo, offline sir, sorry. Ako, sir. Ito na lang. Sige. Vlog mo kami sir, hello. so ko ba Hello. Ito na lang, sir. Diretso. yan. Meron tayong new subscriber dito. Pinapanood nila ang Pugong Biyahero team. Dati na ako umu-order dito. Toy Barger. Bili na po kayo. Oo po, i-plug natin sila. Madalas ako dito, pang ilang beses ko na po dito pag nagpapagawa ng bahay, sahig, lahat. Dito na kami sa malapit. Ayan mga kababayan. Sir, wait lang yung number dito. Hindi yan Ay, opo. updated. Ayan. Yes, sir. Thank you po. Yan mga ka-good vibes, nakabili na tayo ng mga gamit natin, materyales na gagamitin natin sa, ano ba yung name ng store? Ito, S&Y Hardware. Mga materyales po na gagamitin natin sa pag-update or sa pag-kumpune. Hindi naman pag-kumpune, pag-semento po, pag-update ng aming tapat ng yung pader sa tapat ng kwarto ko. So dito ko po binibili yung aking mga materyales. Plus lagi po silang kilala po nila yung PB team, nanonood po sila dito, lalo na po yung mga nagtitinda po sa loob, yung nasa cashier. And then ito po yung mga binili natin, i-deliver sa Monday. Yun, so abangan nyo po yun. Salamat po, magdadala ko ng stickers. Balik. Thank you po. Opo, pagbalik ko sa susunod. Ayun. Itong dala ko. Ayun, so nakabili na po ako ng straw para ma-secure po natin yung mga gamit na ipinak natin ngayon, na inimpake natin. Tapos isinabay ko na rin po yung pagbili ng mga materyales na gagamitin dun sa papagawa nung tapat na dingding ng aking kwarto sa taas, no? Kasi ano po yun kasalukuyan pong mababa lang siya, tapos hindi ako makapagpako. Hindi po ako makagawa doon or makapagpako or makapagsampay or anything, kasi po yung pong pader na yun ay parang pader po yun ng kadikit na bahay. Kaya papagawan po natin ng dagdag na pader. Grabe naman tong si kuya, lakas magbike ko. So sa separate na video ko po i-update kung ano po yung progress nung pagpapagawa ko noon. And then nakakatuwa lang po kasi yung mga nagtitinda po doon, yung mga cashier po, tapos yung mga sales people po doon sa hardware ay ano po sila, talagang avid follower po ng Pugong Biyahero team. Tapos nagulat po sila nung kinuwento ko na part ako ng grupo. Na part ako ng grupo ng mga nasa Davao. Kaya po sila ay natutuwa. Humihingi sila ng sticker. So sabi ko pagbalik na lang ko sila bibigyan ng sticker. Talaga pong inabot na tayo ng hapon, mag 4:30 na po yata. At hindi ko pa natapos yung aking pagpapak. Ang kulang na lang naman is ipack mo yung mga
Ang kulang na lang nga po is italian ko ng straw tapos dalhin ko siya dun sa bahay ng kapatid ko. So pupunta po ako dun ngayon para po dalhin lahat ng mga ipinak natin. Kasi siya po yung magpapadala noon sa bangka papunta po ng Mindoro, no? So mauuna po itong mga gamit na to, hindi po namin siya isasabay. Kami ni na Paul dahil masyado pong mabigat at saka masyado akong maraming aasikasuhin kung isasabay ko pa siya sa aking biyahe. Pwede naman siyang mauna na. Ayan, natapos din po ang pag-i-impake natin ng kalahati ng ating mga dadalhin. Siyempre meron pa rin po ako mga maiiwan na dadalhin ko, isusunod ko na lang. Pero itong mga ito ay ready na ngayon para bumiyahe. At hindi ko alam kung kailan mismo siya babiyahe, pero malalaman natin yan sa mga susunod na araw. Yung binili mo, Ani? Ito na yung mga unan. Yan, ready to be transport. Ito pa yung 8 ibang punan na malambot. Eurotex din po yan. Na ready to be transported na rin. Ang kapatid ko ang siyang magta-transport niya kasi mauna sila sa amin na umuwi sa Mindoro. Hi guys! Mag-hi ka. So ayusin po natin ngayon yung mga bagahe ni Sir JR. Good vibes JR daw. Yan po siya. Hala, magiging PB team na rin ako. Yung 9 na unan, naging 2 na lang po siya. Ito na siya.